Magandang araw, mga giliw kong tagapakinig. Ngayong araw, full story po muna ang itatampok ko sa inyo na siguradong maiibigan ninyo. Samahan ninyo ako sa isang kwentong punong-puno ng tensyon, pagtataksil at milagro ng buhay. Ito ang Carrying the Billionaire's Twins. Handa na ba kayong masaksihan kung paano mababasag ang yelo ng isang bilyonaryo? Sa mundo ng high-stakes na negosyo at karangyaan, ang pangalang Dalmon Salvatore ay kasing kahulugan ng kapangyarihan. Siya ang bilyonaryong walang puso, ang lalaking kayang bumili ng kahit na ano at ang pinuno na isang imperyong tinayo sa dugong malamig at kalkuladong desisyon. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang kahinaan na walang lugar sa kanyang plano. Si Cassandra Cassie Reyes naman ay isang babaeng namumuhay sa anino ng pagkakautang at sakripisyo. Isang gabi ng charity gala, isang maling hakbang at isang basong alak ang nagtulak sa kanya sa bisig ng lalaking dapat sana'y iniiwasan niya. Ang gabing yon ay dapat na naging lihim, isang transaksyon na tinapos ng bukang liwayway. Ngunit ang tadhana ay may malupit na sense of humor. 2 buwan matapos ang gabing yon, bumagsak ang mundo ni Cassie nang kumpirmahin ng doktor ang hindi inaasahan. Positibo siya sa pagbubuntis at kambal ang kanyang dinadala. Nang magtagpo silang muli, hindi na ang Cassie na mahinhin ang kailangan harapin ni Damon. Kailangan niyang harapin ang katotohanan na ang babaeng tinuring niyang one-night stand ay nagdadala ng susunod na tagapagmana ng mga Salvador. Inalok ni Damon na isang kontrata, kasal. Ngunit hindi ito isang kasal na nakabase sa pagmamahalan. Ito ay isang kasal na nakabase sa kontrol, responsibilidad at ang malamig na katotohanan na ang mga anak lang ang nagbubuklod sa kanila. Habang ang mga anino ng nakaraan ni Damon ay unti-unting humahabol sa kanila at ang mga sekretong pilit ibinabaon ay muling nabubungkal, kailangan magpasya ni Cassie. Magpapakulong ba siya sa hawla ng ginto kasama ng lalaking unti-unting nananakop sa kanyang puso? O lalaban siya para sa kanyang kalayaan kahit ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng kanyang maliit na pamilya? Sa pagitan ng galit at pagnanasa, kaya bang paamuhin ng dalawang sanggol ang pusong bato ng isang bilyonaryo? O sadyang nakatadhana ang kanilang pagmamahalan na maging isang magandang trahedya? Tunghayan ang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at ang milagro ng buhay sa Carrying the Billionaire's Twins. Simulan na po natin. Ang Grand Azure Hotel ay nagliliyab sa karangyaan. Sa loob ng Grand Ballroom, ang mga chandelier na nangyari sa tunay na kristal ay nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag habang ang mga sosyal na elite ay humahalakhak sa gitna ng usok ng mamahaling sigarilyo at samyo ng mamahaling babango. Para kay Cassandra Cassie Reyes, ang lugar na ito ay isang mundo na kailanman hindi niya mararanasan. Suot ang kanyang hapit na uniforme na tila laging kulang sa tela at sapatos na masakit sa paa. Pilit nang umingiti si Cassie habang naghahain ng champagne. Ang bawat hakbang niya puno ng kaba. Ang kanyang isipan nakapako sa malaking utang na pinapasa ng kanyang pamilya. Isang problemang tanging ang sweldo niya bilang waitress hindi kayang solusyonan. Cassie, ang tray mo! Sigaw ng supervisor niya. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa VIP room 302. Ang pintong yon ang pinakamahalagang pintuan sa buong hotel ngayong gabi. Sa loob noon, naroon si Damon Salvatore. Pangalan pa lang nito ay sapat na para magpatigil ng tibok ng puso ng sinuman. Siya ang lalaking kinatatakutan dahil sa kanyang lupit sa negosyo at hinahangaan dahil sa kanyang perpektong itsura. Pagbukas ni Cassie ng pinto, bumungad sa kanya ang kadiliman at ang amoy ng sandalwood at bourbon. Ang kwarto maluwag at ang tanging ilaw ay nanggagaling sa mga ilaw ng syudad na tumatago sa malaking bintana. Nakatayo si Damon sa harap ng bintana, nakatalikod, hawak ang isang baso ng whiskey. Ilapag mo yan at umalis ka na. Boses yon ni Damon, malamig. Parang yelo na tumutusok sa balat ni Cassie. Opo, sir. Habang inilapag ni Cassie ang tray, isang pagkakamali ang naganap. Ang laylayan ng kanyang apron sumabit sa gilid ng mesa. Sa paghakbang niya nawalan siya ng balanse. Ang trays na puno ng mamahaling babasagin tumagilid. Bagsak! Ang tunog ng nababasag na kristal ay parang kulog sa loob ng kwarto. Bago pa man dumapo ang katawan ni Cassie sa malamig na sahig, naramdaman niya ang malalakas na braso ni Damon na pumulot sa kanya.
Mabilis ang pangyayari. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila nawala. Napatingala si Cassie. Ang mga mata ni Damon, kulay abo at kasing talim ng kutsilyo. Nakatitig sa kanya. Hindi galit ang nakita niya kundi isang uri ng gutom. Di ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo, miss? Bulong ni Damon. Ramdam ni Cassie ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Patawad po sir, hindi ko sinasadya. Nauutal niyang sagot. Pilit na kumakawala ngunit lalong humihigpit ang hawak ni Damon sa kanyang bewang. Sa pagkakaalam ko ang mga waitress, hindi dapat nakikipagtitigan sa mga kliyente. Sagot ni Damon. Nilapit nito ang kanyang mukha kay Cassie. Hanggang ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ikaw, may iba sa mga mata mo. Ang kaba sa dibdib ni Cassie ay napalitan ng isang kakaibang emosyon. Isang atraksyon na hindi niya mapigilan. Sa isang iglap na wala lahat ng kanyang prinsipyo. Ang stress, ang pagod, ang gutom. Lahat yon naglaho ng halikan siya ni Damon. Yon ay isang halik na di pwedeng balawalain. Hindi to isang halik ng pagmamahal, kundi isang halik ng pag-aari. Ang gabing yon naging isang malabong alaala ng init, boses at pagsusumamo. Sa gitna ng kaguluhan ng isang simpleng waitress at ang makapangyarihang bilyonaryo ay naging isa. Ngunit pagsapit ng madaling araw, nang magising si Cassie, ang kama ay malamig na. Ang tanging naiwan ay isang mamahaling relo at ang sakit sa kanyang puso na hindi niya may paliwanag. Nang makalipas ang 2 buwan, sa gitna ng tahimik na banyo, habang hawak ka isang positive pregnancy test na may 2 malinaw na guhit, napaupo si Cassie sa sahig at napahagulhol. Hindi lang isang buhay ang dinadala niya, kambal. Ang bunga na isang gabing dapat ay nakalimutan na ay nakatatak na ngayon sa kanyang sinapupunan habang buhay. Damon, bulong niya sa hangin. Anong gagawin ko sa'yo? Lumipas ang 2 buwan na parang isang bangungot na hindi matapos-tapos. Ang dating payapang buhay ni Cassie naging isang madilim na selda ng pagtatago at pag-aalala. Sa loob ng kanyang maliit at masikip na apartment, tinitigan niya ang kanyang tiyan na nagsisimula ng humubog, ang patunay ng kanyang pagkakasala. Kambal, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kaba hindi na lang basta kaba, ito ay takot na may halong proteksyon. Hindi siya maaaring manatili sa Grand Azure Hotel. Sa sandali na makita siya ni Damon, tiyak na matutukoy nito ang katotohanan. Ngunit paano nga ba niya tatakasan ng isang lalaki na may hawak ng bawat sulok ng syudad? Ang mga balita tungkol sa Salvatore Empire naging laman ng pahayagan. Mga proyektong bilyon-bilyon ang halaga, mga merger at ang laging malamig na mukha ni Damon sa cover ng mga business magazine. Isang hapon, habang naglalakad si Cassie patungo sa isang maliit na klinika, isang itim na limousine ang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana ay bumaba ng bahagya at ang pamilyar at malamig na titig ni Damon ang sumalubong sa kanya. Sumakay ka, utos ni Damon. Hindi to tanong, hindi to pakiusap, ito ay isang command. Hindi po, kailangan ko na pong umalis, sir? Pagtanggi ni Cassie. Ang puso niya ay parang tambol na gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Cassandra, pagbanggit ito sa kanyang pangalan gamit ang boses na tila ba humiwa sa hangin. May nakita mga tauhan ko sa hotel records. Alam ko na ikaw ang waitress na kasama ko ng gabing yon. At alam ko rin kung bakit ka nag-resign at kung bakit ka pumupunta sa klinikang ito. Nanlaki ang mga mata ni Cassie. Alam na niya? Sumakay ka? O sisiguraduhin kong hindi ka na makakatuntong kahit sang ospital sa lungsod na ito? Banta ni Damon. Walang pagpipilian, sumakay sa Cassie. Ang loob ng sasakyan ay amoy leather at ang matapang na pabango ni Damon. Tahimik ang buong biyahe hanggang sa huminto sila sa harap na isang penthouse suite na mas malaki pa sa buong barangay na tinitirhan ni Cassie. Pagpasok sa loob, hinarap siya ni Damon. Inalis nito ang kanyang mamahaling suit jacket at nilawagan ng korbata. Buntis ka, diretsahang sabi ni Damon. Hindi to tanong. At ang sabi sa report, hindi lang isa, kambal. Napalanok si Cassie. Damon, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko tinatanong ang dahilan. Putol ni Damon habang naglalakad papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay parang isang predator na kinukulong ang kanyang biktima. Ang tinatanong ko, bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad?
Dahil alam kong hindi mo sila tatanggapin. Alam mo ko kung sino ka, Damon. Isa kang bilyonaryo na walang panahon para sa pamilya. At ako, isa lang akong waitress na walang may pagmamalaki. Sigaw ni Cassie. Ang kanyang mga mata ay nagtutubig sa galit at hinanakit. Napatigil si Damon. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tama ka. Wala akong panahon sa pamilya. Pero ang mga Salvatore, hindi kami nangiiwan ng dugo sa kung saan-saan. Ang mga anak mo at ang mga anak ko ay hindi lalaki sa hirap. Lumapit si Damon hanggang sa kanyang mukha ilang pulgada na lamang ang pagitan sa mukha ni Cassie. Inabot nito ang kanyang tiyan at dahan-dahan hinaplos ang tela ng kanyang damit. Ramdam ni Cassie ang bahagyang pagkabigla ng lalaki. Ang kanyang kamay nanginginig ng bahagya. Kasal, sambit ni Damon. Ano? Tanong ni Cassie, halos hindi makahinga. Magpapakasal tayo, Cassandra. Isang kontrata. Ito lang ang tanging paraan para maging legal ang lahat. At oras na isilang mo mga bata, mananatili sila sa akin. Tumibok ng mabilis ang puso ni Cassie. Kasal? Sa lalaking hindi naman siya mahal. Para sa mga anak niya, handa siyang magpakulong sa hawla na ito, ngunit ang presyo ay ang kanyang kalayaan at ang posibleng pagkawasak ng kanyang puso. At kung tatanggi ako, hamon ni Cassie, kahit na nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Bahagyang ngumisi si Damon, isang ngisi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hindi mo gugustuhin makita ang magiging buhay mo kung tatanggi ka, Cassie. Pinipili mong impyerno kasama ako o ang impyernong wala ako. Sa sandaling yon, alam ni Cassie na tapos na ang kanyang simping buhay. Ang pag-ibig, ang pangarap, ang kalayaan, lahat ay isasakripisyo niya para sa dalawang buhay na nagsisimulang lumaki sa loob niya. Ang mansyon ng mga Salvatore ay hindi lamang isang bahay, isa itong kuta. Matatagpuan sa tuktok na isang pribadong burol, pinalilibutan ng matataas na bakod, mga gwardyang nakasuot ng itim at isang katahimikang nakabibingi. Para kay Cassie, ang bawat takbang niya sa loob ng marble foyer ay parang paglalakad patungo sa kanyang sariling hatol. Mula ngayon, ito na ang magiging tahanan mo. Wika ni Damon habang binabagtas nila ang mahabang hallway. Ang boses nito walang emosyon, para nagpapakita lang ng isang bagong ari-arian. May mga maid na mag-aasikaso sa pagkain mo. May personal doctor na bibisita araw-araw para sa kalusugan ng kambal. Huwag kang lalabas nang walang pahintulot ko. Tumigil sila sa harap ng isang malaking pinto. Ito ang kwarto mo, sa tapat ng kwarto ko. Pumasok si Cassie sa loob. Ang silid kasing laki ng buong apartment na tinitirhan niya dati. Puno to ng mamahaling gamit ngunit sa kanyang mga mata, ang lahat ay tila malamig at walang buhay. Damon, tawag ni Cassie bago pa man ito makatalikod. Lumingon ang bilyonaryo, ang kanyang mga mata nananatiling matalim. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Pwede mo naman akong bigyan ng suporta nang di na tayo kailangan magpakasal. Humakbang si Damon pabalik sa loob ng silid. Pinuputol ang distansya nila hanggang sa mapaatras si Cassie at sumandal sa gilid ng isang king-size bed. Nilagay ni Damon ang kanyang mga kamay sa pader. Kinulong si Cassie sa gitna ng kanyang mga bisig. Ang mga Salvatore, hindi nagbibigay ng child support sa mga babaeng hindi ko kontrolado. Sagot nito sa mababang tono. Kailangan ko ng mga tagapagmana na malinis ang pangalan at ang kasal ang tanging paraan para hindi maging eskandalong pagbubuntis mo. Ito ay transaksyon, Cassandra. Huwag kang mag-ilusyon na may iba pang dahilan. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha ni Cassie. Ang huling bahagi ng kanyang pag-asa na baka kahit konti ay may nararamdaman ng lalaki para sa kanya, tuluyan ang naglaho. Naiintindihan ko. Mahinang sagot ni Cassie, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Good, sabi ni Damon, sabay labas na ng kwarto. Kinagabihan ng tensyon sa loob ng mansyon ay lalo pang tumindi. Habang nakaupo sa hapagkainan na pang 10 tao, siya lamang mag-isa, naramdaman ni Cassie ang bigat ng pag-iisa. Maya-maya pa, pumasok si Damon, nakasuot ng casual na itim na polo, ngunit ang kanyang aura nananatiling mapanganib. Umupo si Damon sa tapat niya, walang nagsasalita. Tanging tunog lamang ng kubyertos ang maririnig. Kailangan mong pumirma sa kontrata bukas. Basag ni Damon sa katahimikan.
habang hinihiwa ang steak sa kanyang plato. Kasama sa kasunduan ang prenuptial agreement. Hindi ka magmamay-ari ng anumang share sa kumpanya ko, ngunit magkakaroon ka ng access sa lahat ng kailangan mo. Damit, pagkain at seguridad. At anong kapalit ng lahat ng to? Tanong ni Cassie, tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ano ang totoong kapalit, Damon? Dahil alam ko na ang bilyonaryong katulad mo hindi gumagastos ng walang balik. Tumigil ang pagsubo ni Damon. Tinitigan niya si Cassie ng matagal, tila sinusuri ang kaluluwa nito. Ang kapalit ay ang katapatan mo. Sa loob ng 9 na buwan at hanggang sa lumaki ang mga bata, ikaw ay akin. Walang ibang lalaki, walang ibang buhay. Walang ibang hangarin kundi maging ina ng aking mga anak. At paano kung di ko kayanin? Hindi mo po pwedeng hindi kayanin, sagot ni Damon nang may mapanganib ng ngiti. Dahil kung susubukan mong tumakas, sisiguraduhin ko kahit anino mo, hindi na makakalabas pa sa mansong ito. Sa sandaling yon na pagtanto ni Cassie, hindi siya naging asawa. Siya ay naging isang napakagandang preso sa isang gintong hawla. Habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan, nagsumpa siya sa kanyang sarili. Kailangan maging matapang ang mga sanggol na ito. Dahil sa mundong to, ang tanging proteksyon nila ay ang kanilang determinasyon na huwag magpadaya. Ang araw ng kasal, di gaya ng anumang pangarap ni Cassie. Walang putinggaw na puno ng puntas, walang mga bulaklak na sumasayaw sa hangin at lalong walang mga tao na nagmamahal na sumasaksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang lahat ay naganap sa isang pribadong opisina ng isang hukom na dinaluhan lamang ng abogado ni Damon. At ng dalawang saksi ng mga tauhan din niya. Nakatayo si Cassie sa harap ng hukom, suot ay isang simpleng cream-colored dress. Ang kanyang tiyan unti-unti nang nagkakaroon ng kaunting umbok na pilit niyang tinatago sa ilalim ng maluwag na tela. Sa kanyang tabi, si Damon ay nakasuot na isang bespoke tailored suit na kulay midnight blue. Mukha siyang Diyos ng negosyo, gwapo, matikas at nakakatakot. Mr. Salvatore, do you take this woman to be your lawfully wedded wife? Tanong ng hukom. Di lumingon si Damon kay Cassie, ang kanyang mga mata diretso lang sa hukom. I do. Matigas at mabilis niyang sagot, walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Miss Reyes, do you take this man to be your lawfully wedded husband? Huminto ang pintig ng puso ni Cassie. Ramdam niya bawat tingin ng mga taong nasa loob ng silid. Alam niya ito na ang huling pagkakataon na maaari siyang tumakbo. Ngunit ang imahe ng kanyang pamilya at ang kinabukasan ng kanyang kambal ang siyang nagtulak sa kanya. I do, bulong niya. Walang halik, walang mga luha ng kagalakan. Pagkatapos ng pirmahan, nilabas ni Damon na isang singsing, isang mamahaling diamond ring na kasing laki ng isang maliit na bato. Sinuot niya rin ito sa daliri ni Cassie ng mabilis at walang lambing. Ang singsing ay mabigat. Tila isang tanikala na nagpapaalala sa kanya na pagmamayari siya ng lalaking ito. Tapos na ang seremonya, anunsyo ni Damon sa kanyang abogado. Cassandra, sumunod ka sa akin. Merong mga press na naghihintay sa labas. Kailangan natin ipakita sa kanila na tayo ay isang masayang mag-asawa. Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng isang tambol ng mga kamera at nag-uunahang mga tanong ng media. Mr. Salvatore, is it true that you married a commoner? Mr. Salvatore, is there a baby on the way? Damon tightened his grip on Cassie's waist, pulling her closer. Sa labas, mukha siyang mapagmahal na asawa. Ngunit sa ilalim ng kanyang suit, ramdam ni Cassie ang higpit ng pagkakahawak nito na halos makasakit na. My wife is the most important person in my life. Bulong ni Damon sa tenga ni Cassie. Ang boses ay sapat lang para marinig ng mga reporter. Ngunit ang tono puno ng sarkasmo. Smile, honey. Do not make a scene. Napilitan si Cassie ngumiti sa harap ng mga kamera kahit ang puso niya ay durog na durog. Nang makapasok sila sa loob ng sasakyan at tuluyang makalayo, biglang binitawan ni Damon ang kanyang bewang na para bang nandidiri. Napakausay mo palang umarte. Malamig na sabi ni Damon habang binubuksan na ang kanyang laptop para magtrabaho. At ikaw, napakausay mo palang magsinungaling.
Ganti ni Cassie na hindi niya na napigilan ang kanyang emosyon. Ang sabi mo, kontrata lang to. Pero bakit kailangan pa ipakita sa buong mundo na masaya tayo? Bakit kailangan mo pa ako ipahiya sa harapan ng media? Lumingon si Damon. Ang kanyang mga mata ay naglalabasan ang apoy. Kailangan kong mapanatili ang imahe ng kumpanya. Ang mga shareholders ay ayaw sa isang bilyonaryong biglang nagpapakasal nang walang dahilan. Ang pagbubuntis mo ang dahilan. Ang pag-arte mo bilang masayang asawa ay ang presyong babayaran mo para sa buhay na binibigay ko sa'yo. Hindi ako laruan, Damon. Tao ako, sigaw ni Cassie. Biglang pinag-utos ni Damon sa driver na huminto. Labas. Ano? Sabi ko, lumabas ka. Madiin niyang utos. Napilitan si Cassie na lumabas. Iniwan siya ni Damon sa gitna ng isang mataong kalsada malayo sa mansyon habang humaharurot ang sasakyan papalayo. Napayakap si Cassie sa sarili sa gitna ng ulan na biglang bumuhos. Ito ang unang gabi ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa at ito rin ang gabing naintindihan niya na sa mundong to walang espasyo para sa kanyang dignidad. Magbabayad ka rin, Damon Salvador. Sumpa niya sa kanyang isip habang humahagulgol sa ilalim ng ulan. Ang pagbuhos ng ulan ay hindi kasing lamig ng pakiramdam ni Cassie nang makabalik siya sa mansyon mag-isa. Basang-basa, nangangatog at puno ng galit. Sinalubong siya ng mga house staff na may halong pag-aalala at takot. Ngunit hindi sila ang pakay ni Cassie. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa master suite ni Damon. Pagpasok niya, nakita niya tong nakaupo sa harap ng kanyang desk, tahimik na nagbabasa ng mga dokumento habang umiinom ng mamahaling scotch. Di man lang to lumingon nang pumasok si Cassie. Iniwan mo ako sa gitna ng ulan, wika ni Cassie. Ang boses nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa matinding galit. Natuto ka bang umuwi mag-isa? Sagot ni Damon nang di naalis ang tingin sa mga papel. Bahagi yon ng pagsasanay. Hindi mo laging kailangan na umasa sa akin. Hindi na napigilan ni Cassie ang kanyang sarili. Lumapit siya at inablot ang baso ng scotch mula sa kamay ni Damon at binato yon sa pader. Ang tunog ng nababasag na kristal ay yumanig sa buong kwarto. Hindi ako aso na sinasanay mo, Damon. Tao ako. May nararamdaman ako. Akala mo ba porke bilyonaryo ka lahat ng tao nasa ilalim ng talampakan mo? Tumayo si Damon ng dahan-dahan, ang kanyang tindig ay naglalabas ng isang aura na kayang magpatigil ang tibok ng puso ng sinuman. Lumapit siya kay Cassie, bawat hakbang niya'y mabigat at puno ng banta. Na magkaharap na sila, hindi umatras si Cassie. Tumingala siya at diretsong tumingin sa mata nitong abo. Gusto mong malaman kung anong nararamdaman mo? Bulong ni Damon. Ang boses ay naging paos at mapanganib. Hinawakan niya ang baba ni Cassie, pilit na pinapaharap to sa kanya. Nararamdaman ko, simula nang pumasok ka sa buhay ko, wala na akong ginawa kundi mag-isip kung nasan ka. Kung ligtas ka ba at kung bakit sa kabila ng lahat ng galit ko gusto kitang durugin para lang hindi ka na makawala. Nagulat si Cassie sa pag-amin na yon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nanikip ang kanyang dibdib at nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Ang stress ng buong araw nagsimulang mag-take toll sa kanyang katawan. Namutla siya at bahagyang natumba. Cassie! Mabilis siyang nasalo ni Damon. Nawala lahat ng kanyang yabang at malamig na pagkilos. Ang mga mata niya, na kanina'y nagbabaga sa galit, ay napalitan ng takot. Buong ingat siyang binuhat ni Damon patungo sa kama. Lahat ng galit ni Cassie napalitan ng pagkalito. Damon, huwag kang magsalita. Utos nito, ngunit sa pagkakataong yon may halong lambot. Tinawag niya ang kanyang personal doctor at sa loob lang ng ilang minuto, abala na ang buong mansyon sa pag-aasikaso kay Cassie. Habang hinihintay ang resulta, hindi umalis si Damon sa tabi ng kama ni Cassie. Hinahaplos niya ang buhok nito nang hindi niya namamalayan. Bakit kailangan mong maging ganito katigas? Bulong ni Damon sa hangin. Hindi mo ba alam na ang kambal, sila ang tayong liwanag na natitira sa buhay kong puno ng kadiliman? Nang magkamalay si Cassie, nakita niya si Damon na nakadukdok ang ulo sa gilid ng kanyang kama, natutulog. Sa pagkakataong to, hindi niya nakita ang bilyonaryo na malamig at malupit. Nakita niya ang isang lalaking pagod, isang lalaking nasasaktan at isang lalaking pilit ding kinakalaban ang sarili niyang mga demonyo. Sa gitna ng gabi, dahan-dahan, hinaplos ni Cassie ang buhok ni Damon.
Isang lihim na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Na marahil sa kabila ng lahat ng pait, may puwang pa rin para sa pagbabago. Ngunit alam niya, malayo pa ang lalakbay nila bago nila matagpuan ang tinatawag nilang happily ever after. Ang susunod na umaga tila mas maliwanag, ngunit ang katahimikan sa mansyon ay muling bumasag nang dumating ang isang bisitang hindi inaasahan, si Celine Valles, ang dating kasintahan ni Damon at isang tanyag na fashion icon. Kilala siya sa kanyang talino, ganda at ang katotohanan na siya lang ang nag-iisang babaeng nakatagal sa malamig na ugali ni Damon sa loob ng 5 taon. Nakatayo si Celine sa gitna ng sala, nakasuot ng designer red dress na tila isang pulang bandila ng babala. Pagbaba ni Cassie mula sa itaas, ang mga mata ni Celine ay nanuri, mula sa buhok ni Cassie hanggang sa kanyang paa. So, ikaw palang dahilan kung bakit biglang nagpakasal ang bilyonarong hindi naniniwala sa institusyon ng kasal. Ani Celine, ang boses ay puno ng mapait na sarkasmo. Celine, hindi ka inaanyayahan dito. Malamig na wika ni Damon nang biglang lumabas mula sa kanyang study room. Damon, darling! Nakangiting lumapit si Celine kay Damon at tinawakan ng braso nito ng napaka-inosente. Nagulat lang ako. Isang waitress? Talaga? Kala ko ba ang standard mo kasing taas ng iyong mga skyscraper? Ramdam ni Cassie ang hapdi sa kanyang dibdib. Kahit paalam niyang kontrata lang ang lahat, may kung anong kumikirot sa loob niya tuwing nakikita niyang hawak na ibang babae si Damon. Umalis ka na, Celine. Utos si Damon, ngunit hindi siya umatras, hawak ng babae. Hindi pa ako tapos. Baling ni Celine kay Cassie. Lumapit siya hanggang sa magkaharap silang dalawa. Alam mo ba kung ba't kami naghiwalay? Dahil hindi niya kayang magbigay ng puso. Kung ano mang ginagawa mo sa kanya, pagbubuntis o ano paman, huwag kang mag-iilusyon na magbabago siya dahil sa'yo. Ang mga taong tulad ni Damon kinakain ng mga babaeng katulad mo ng buong buo at tinatapon kapag ka nagsawa na sila. Tumalikod si Celine at tiningnan ang tiyan ni Cassie. Kambal, kawawa naman ng mga bata. Panapanganak sa isang mundong walang pagmamahal. Paglabas ni Celine, natiling nakatayo si Cassie sa gitna ng sala. Bawat salita ng babae tumama sa kanya na parang latigo. Tumingin siya kay Damon na ngayon nakatingin sa kanya. Hindi na malamig kundi tila nag-aalala. Huwag kang makikinig sa kanya, sabi ni Damon. Bakit hindi? Gante ni Cassie, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Tama siya, hindi ba? Lahat ng ito transaksyon lang. Wala akong karapatang magselos. At wala kang karapatang magselos. Pero Damon, nakakapagod pa rin ang paulit-ulit pagpapaalala mo sa akin kung gaano ko kababa at kung gaano ko kahalaga bilang lalagyan ng anak mo. Tumalikod si Cassie at tumakbo paakyat sa hagdan. Sa loob ng kanyang silid, napaupo siya sa sahig at hinaplos ang kanyang tiyan. Ang mga bata, sila lang ang dahilan kung bakit siya naririto. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Damon, hindi to lumapit kaagad. Nanatili to sa may pinto, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Hindi ko siya pinapunta rito, sabi ni Damon. Hindi na mahalaga kung sino nagpapunta sa kanya, sagot ni Cassie nang di lumilingon. Ang mahalaga, pinatunayan niya kung ano ang tingin ng mundo sa atin. Isang bilyonaryo at ang kanyang maid na asawa. Sa tingin mo, hanggang kailan natin maitatago ang katotohanan to sa kambal? Lumapit si Damon, naupo sa tabi niya sa sahig. Celine is just a ghost from the past, Cassie. She doesn't define us. Then who does? Tanong ni Cassie, tumingin sa mga mata ni Damon. Dahil sa ngayon, ang tanging nagbubuklod lang sa atin ay ang kontrata. At oras na isilang ko ang kambal ayon sa kontrata, tapos na tayo. Handa ka bang mawala lahat ng to kapag dumating ang araw na yon? Di sumagot si Damon. Ang kanyang katahimikan naging sagot na rin. Sa loob ng napakagandang mansyon na ito, ang anino ng nakaraan ay nagsimula ng kainin ng kasalukuyan at si Cassie ay hindi sigurado kung may matitira pa ba sa kanila pagdating ng araw ng panganak. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gulo na idinulot ni Celine. Ang atmosfera sa loob ng mansyon naging mabigat, ngunit kakaiba ang tensyon. Di na ito ang malamig na pag-iwas. Ito ay isang tensyon na puno ng mga hindi nasasabing salita at mga titig na tumatagal na ilang segundo nang higit sa nararapat.
Isang gabi habang nagbabasa si Cassie sa library, nakaramdam siya ng matinding pananakit ng likod. Ang mga bata malikot sa loob ng kanyang sinapupunan. Di niya napigilan ng isang mahinang daing. Masakit ba? Napatalon si Cassie sa gulat. Nakatayo si Damon sa pintuan, nakatanggal ang kanyang korbata at nakabukas ang unang dalawang botones sa kanyang puting polo. Hindi to ang tipikal na Damon na laging abala sa trabaho. Ito ang Damon na pagod, ang Damon na tao. Ayos lang ako, sagot ni Cassie. Pilit na itinatago ang hapdi sa kanyang mukha. Hindi nakinig si Damon. Lumapit siya at marangyang inalalayan si Cassie na maupo ng maayos. Ang kanyang mga kamay na sanay pumirma ng mga kontrata na magpapatumba ng kumpanya ay naging napakaamo habang hinahaplos ang likod ni Cassie. Ang init ng kanyang palad ay tumatago sa manipes sa suot ni Cassie na nagdulot ng kuryente na hindi niya mapigilan. Salamat, mahinang sabi ni Cassie. Cassie, panimula ni Damon, ang boses ay seryoso. Tumingin siya sa tiyan ni Cassie na ngayon mas malaki na. Nung sinabi ni Celine na wala akong puso, tama siya. Sa loob ng maraming taon, yun ang ginamit kong baluti. Hindi ako po pwedeng maging mahina sa mundong kinagagalawan ko. Tumingin si Damon sa mga mata ni Cassie. Sa unang pagkakataon, nakita ni Cassie ang isang uri ng pagdurusa sa mga mata ng bilyonaryo. Pero nang makita kita sa hotel noon, may nagbago. At nang malaman kong may dala kang dalawang buhay, bunga ng gabing yon, kinlabutan ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon. May nakita akong bagay sa mundo na di ko kayang bilhin ng pera. Ang buhay nila, ang presensya mo. Damon, huwag mo akong pigilan. Putol ni Damon. Ang kontrata ay isang paraan para mapanatili kang malapit sa akin. Alam ko, tama si Celine. Ang mga taong katulad ko mapanira. Pero sa bawat araw na nakikita kita na naglalakad sa mansong ito, mas lalo nagiging mahirap para sa akin tratuhin ka bilang isang transaksyon. Bigla, nilapit ni Damon ang kanyang kamay sa tiyan ni Cassie. Doon naramdaman nila ang isang malakas na sipa mula sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Damon. Di niya inalis ang kanyang kamay sa halip, hinaplos niya ito ng may pagkamangha. Sa sandaling yon, ang maskara ng malamig na bilyonaryo ay tuluyan ng nabasag. Nararamdaman ko, sagot ni Cassie, na hindi na mapigilang umiyak din. Sa gitna ng silid na puno ng mga mamahaling libro, ang dalawang taong magkaibang mundo ay nagtagpo sa isang sandali na purong katotohanan. Hinalikan ni Damon ang noo ni Cassie, isang halik na hindi para sa kontrata, hindi para sa imahe, kundi isang halik na punong-puno ng pag-asa at unti-unting pag-amin. Di ko alam kung paano maging mabuting ama, Cassie, bulong ni Damon sa kanyang buhok. Pero handa akong matuto, basta manatili ka lang sa tabi ko. Ang gabing yon ay isang turning point. Alam ni Cassie na kahit na may mga panganib pa rin nag-aabang sa labas ng mansyon, sa loob ng kwartong iyon ang pusong bato ni Damon nagsimula ng matunaw. Ngunit sa mundo ng mga Salvador, ang bawat liwanag ay laging sinusundan ng mas madilim na anino. Ang bawat araw ay tila ba nagiging mas magaan na simula nang maging bukas si Damon sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa mundo ng Salvador Empire, ang katahimikan madalas na palatandaan ng paparating na bagyo. Isang hapon, habang naglalakad si Cassie sa garden ng mansyon, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong mabuhay ang mga bata, lumabas ka ng gate, mag-isa. Ang malamig na boses ng babae sa kabilang linya, ang boses ni Celine. Dahil sa takot para sa kanyang mga anak, walang nagawa si Cassie kundi ang sumunod. Nang makalabas siya sa gate, isang itim na van ang biglang humarurot at hinarangan ng kanyang daan. Bago pa siya makasigaw, may mga lalaking bumaba at kinaladkad siya papasok sa loob ng sasakyan. Hindi ko hahayaang maging masaya ka kay Damon. Boses ni Celine mula sa loob ng van. Ang kanyang mga mata ay naglalabasan ng puot. Ang buhay na to para lang sa akin. Sa mansyon natagpuan ni Damon ang naiwang cellphone ni Cassie sa garden. Nang makita niya ang huling call log mula kay Celine, ang mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. Celine! Sigaw niya. Ang galit hindi na mapigilan. Mabilis niyang tinawag ang kanyang security team. Hanapin niyo sila.
Kapag may nangyari sa kanila, sisiguraduhin ko walang matitira sa pangalan ninyo. Samantala, sa loob ng van ay nakipagbuno si Cassie. Bitawan niyo ko, ang mga bata. Shut up, sigaw ng driver. At isang mabilis na nagliko na wala ng kontrol ng sasakyan dahil sa pag-iwas sa isang truck. Ang tunog ng pagbangga ay yumanig sa kalsada. Ang van ay tumagilid at bumangga sa isang pundasyon ng tulay. Ang huling narinig ni Cassie ay ang tunog ng basag na salamin. At ang malakas sa sigaw ni Damon sa kanyang isipan bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Nang dumating si Damon sa pinangyarihan ng aksidente, lahat ay gulo. Nakita niya ang van na durog ang harap. Mabilis siyang tumakbo dahil hindi niya inalintana ang mga nagbabagang bahagi ng sasakyan. Cassie, Cassie, nasa saan ka? Nakita niya si Cassie na nakahiga sa loob. Duguan ang kanyang noo at walang malay. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon din, sigaw ni Damon sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay puno ng takot na kailanman hindi niya inakala na mararamdaman niya. Habang binuhat niya si Cassie palabas ng wasak na van, ay naramdaman niya ang basa sa kanyang damit. Hindi po pwedeng mangyari to, bulong niya habang yakap-yakap ang babaeng mahal niya. Sa loob ng ambulansya, hindi binitawan ni Damon ang kamay ni Cassie. Cassie, please lumaban ka. Hindi ko kayang mawala kayo. Hindi ko kayang mawala ka at ang ating mga anak. Sa emergency room, ang bawat segundo ay parang isang taon. Nakatayo si Damon sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng dugo ni Cassie. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay mukhang isang taong nawala ng lahat ng lakas. Ang bawat beep ng makina sa loob ng kwarto nagsisilbing martilyo na tumutusok sa kanyang puso. Kung mawawala sila, naisip ni Damon, ang buhay ko'y wala ng saysay. Sa loob ng ospital, ang mga doktor nagmamadaling gumalaw. Ang buhay ni Cassie at ng mga sanggol nakabitin sa isang manipis na sinulid. Ang trahedyang to ang magdidikta kung magiging masaya ba ang wakas ng kanilang kwento o kung mananatili tong isang madilim na alaala ng pag-ibig na dumating sa maling panahon. Ang ICU ng ospital napakalamig. Ngunit para kay Damon ang lamig ay hindi nagmumula sa air conditioning. Ito ay nagmumula sa posibilidad na sa loob ng silid na iyon ang tibok ng puso na bumubuo sa kanyang buong mundo. Maaaring tumigil anumang oras. 3 araw na nakakalipas mula nang mangyari ang aksidente. 3 araw na hindi umalis si Damon sa tabi ng kama ni Cassie. Di siya nag-opisina. Hindi rin siya nakipag-usap sa kahit kanino. Ang tanging ginawa niya, hawakan ang kamay ni Cassie. Hinahalikan ng mga daliri nito at bumubulong ng mga pangakong dati hindi niya akalain na lalabas sa kanyang bibig. Cassie, mahal ko, bulong niya sa isang gabi na siya lamang ang gising. Ang boses niya paos at basag. Alam ko na hindi mo ako naririnig pero kailangan mong malaman ang kontrata, ang pera, ang kapangyarihan. Wala silang lahat na halaga kung wala ka. Sa ikatlong gabi sa isang mahinang paggalaw ang nararamdaman ni Damon sa kanyang palad. Dahan-dahan na iminulat ni Cassie ang kanyang mga mata. Ang liwanag sa loob ng silid ay masakit sa kanyang paningin. Ngunit ang nakita niya ay may nagbigay ng sakit sa kanyang puso. Si Damon, ang makapangyarihang bilyonaryo ay umiiyak. Damon, mahina niyang tawag. Agad na tumayo si Damon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa saya at ginhawa. Nandito ka, Cassie. Salamat. Salamat dahil hindi mo ko iniwan. Ang mga bata, bulong ni Cassie. Ang kanyang kamay ay agad na gumapang patungo sa kanyang tiyan. Ang takot na mawala ang mga sanggol ang unang pumasok sa kanyang isipan. Hinawakan ni Damon ang kamay ni Cassie at dinampi ito sa kanyang pisngi. Ligtas sila. Ligtas silang dalawa. You were so brave, Cassie. You're the strongest person I have ever known. Sa sandaling yon ang distansya sa pagitan nila tuluyang naglaho. Di na to bilyonaryo at waitress, sila na lang dalawa. 2 tao na nagdaan sa impyerno at nakaligtas. Akala ko,
Kala ko mawawala na kayo sa akin. Ani Damon, ang kanyang boses ay nanginginig. Nung nakita kitang duguan sa loob ng sasakyan, doon ko lang napagtanton ang buhay ko ay isang napakalaking pagkakamali hanggang sa dumating ka. Kung mawawala kayo, hindi ko alam kung paano pa ako magpapatuloy. Napaluha si Cassie. Ramdam niya ang katapatan sa bawat salita ni Damon. Akala ko rin, Damon, na hanggang kontrata na lamang ang lahat ng ito. Wala nang kontrata, Cassie. Seryosong sabi ni Damon. Paglabas natin dito, sisiguraduhin ko wala nang mananakit pa sa inyo. Papadala ko sa Celine sa bilangguan at sisiguraduhin kong habang buhay siyang magbabayad sa ginawa niya. Hindi lamang galit ang nararamdaman ni Damon, ito ay isang matinding proteksyon. Sa mga sumunod na araw, ang mga gwardiya sa paligid ng ospital ay dumoble. Wala ring sino mang nakakalapit kay Cassie nang walang pahintulot ni Damon. Ang bilyonaryo ay naging isang bantay na hindi natutulog. Laging nakabantay sa bawat galaw ng kanyang asawa. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang trato ni Damon sa kanya. Hindi na ito ang malamig na Damon. Tuwing gabi, siya na mismo ang nagpapakain kay Cassie. Siya nagbabasa ng libro para sa mga bata sa loob ng tiyan at siya ang tanging sandigan ni Cassie sa bawat kirot na nararamdaman nito. Habang nakatingin si Cassie kay Damon na natutulog sa tabi ng kanyang kama, napagtanto niya na ang aksidenteng yon ang pinakamalupit ngunit pinakamagandang bagay na nangyari sa kanila. Binigay nito ang katotohanan na matagal nilang tinatago sa likod ng mga business deals at prenuptial agreements. Nagbago ng lahat. Ngunit habang unti-unti na nakaka-recover si Cassie, may isa pang lihim na kailangan harapin ni Damon. Isang panganib na mas malaki kaysa kay Celine na nagbabantay sa labas ng kanilang mundo. Habang nananatiling ligtas si Cassie sa loob ng ospital, si Damon Salvatore ay hindi na ang lalaking naghihintay lang ng balita. Siya ay naging isang predator na handang lumamon ng sino mang nagtatangkang manakit sa kanyang pamilya. Sa isang pribadong silid ng headquarters ng mga Salvatore, nakaupo si Celine Wells. Wala ng kanyang ganda at designer dress. Siya ay nakagapos na sa isang silya. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Sa harap niya, nakatayo si Damon. Malamig ang titig na parang yelo, habang hawak ang isang tablet na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang pagtatangka sa buhay ni Cassie. Damon, darling, pakinggan mo ko, panimula ni Celine. Ngunit pinutol siya ni Damon sa pamamagitan na isang malakas na suntok sa lamesa. Darling? Ulit ni Damon. Ang boses ay sapat lang para magpanginig ng tuhod ng lahat ng nasa silid. Sinubukan mong pumatay ng 3 tao. Ang asawa ko, ang mga anak ko. Wala kang karapatang tawagin ang pangalan ko. Nilapag ni Damon ang mga dokumento. Lahat ng ari-arian mo, kinuha ko na. Lahat ng connection mo sa fashion industry, pinuputol ko na sa isang tawag. Ngayon, ang mga polis nasa labas na. Iiwan kita sa kanila hindi dahil sa awa, kundi para maranasan mo ang impyernong hindi mo kalaing umiiral. Nang ilabas si Celine na umiiyak at nagmamakaawa, hindi man lang siya nilingon ni Damon. Ngunit sa paglabas niya, sinulubong siya ng kanyang kanang kamay na si Mr. Vega na may dalang barita na mas nagpadilim sa kanyang mukha. Sir, may isa pong problema, wika ni Mr. Vega. Ang mga board members ng kumpanya, ginagamit nilang aksidente ni Mrs. Salvatore para kwestiyonin ang inyong kakayahan. Sinasabi ang inyong pagiging emosyonal ay nakakasama sa shares ng kumpanya. Ang inyong karibal na si Mr. Alvarez ay nagsasagawa na ng isang hostile takeover. Napahawak si Damon sa kanyang sentido. Hindi lang si Celine ang kaaway, ang mundo ng negosyo walang puso, at nakita nila ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagmamahal kay Cassie bilang pagkakataon para pabagsakin siya. Akala ba nila titigil ako dahil lang sa pera? Matigas na sabi ni Damon. Ihanda niyo lahat ng assets. Kung gusto nilang labanan ng isang taong wala ng takot mawala, ibibigay ko sa kanila ang digmaang hihilingin nila. Samantala, sa ospital, nakaramdam ng kaba si Cassie kahit wala siyang alam sa nangyayari. Nang dumating si Damon, napansin niya ang kakaibang pagod sa mga mata nito. Damon, may nangyari ba? Tanong niya habang inaalalayan ang kanyang sarili. Sa pag-upo, lumapit si Damon at tinaplos ang kanyang pisngi. Walang dapat ikabahala, mahal ko. Nakaayos ng lahat kay Celine.
Pero mukha ka nag-aalala. Pagpilit ni Cassie. Alam ko may iba pang problema. Huwag mo akong ituring na parang kristal na madaling mabasag. Asawa mo ko, Damon. Ibig sabihin tayong magkatuwang sa lahat ng to. Tumingin sa Damon sa kanya na matagal. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang katotohanan. May mga taong gustong agawin lahat sa atin. Gusto nilang gamitin ang kondisyon mo para mapatalsik ako sa kumpanya. Ngunit hindi nila alam na sa oras na to, mas mapanganib na ako kaysa sa dati. Dahil ang pinaglalaban ko hindi na lang pera. Ang pinaglalaban ko ay kinabukasan ng ating kambal. Tumitig si Cassie sa asawa. Nakita niya ang determinasyon nito. Hindi tayo matatalo, Damon. Basta huwag mong kakalimutan na kahit mawala ang lahat, ang kumpanya, ang mansyon, ang pera, basta't magkakasama tayo, tayo pa rin ang panalo. Ang pag-uusap na yon ay nagbigay ng bagong lakas kay Damon. Sa gitna ng paparating na unos sa negosyo, may isang bagay siyang hindi kailanman isusuko, ang kanyang pamilya. At sa gabing yon, habang magkatabi silang natulog sa ospital, alam ni Damon na kailangan niyang tapusin ang laban sa negosyo para masigurong kaligtasan ng mga taong nagturo sa kanya kung anong tunay na kahulugan ng buhay. Ang araw na yon hindi naging tahimik. Sa loob ng boardroom ng Salvatore Empire, isang madugong labanan ang nagaganap. Si Mr. Alvarez at ang kanyang mga kasabwat pilit ipinapasa ang resolusyon para patalsikin si Damon gamit ang balitang instability ng bilyonaryo dahil sa aksidente ni Cassie. Damon, tapos na ang panahon mo, ani Alvarez nang may mapanirang ngiti. Ang mga shareholders hindi na nagtitiwala sa isang leader na ang prioridad ay isang waitress at ang mga sanggol nito. Tumayo si Damon. Ang kanyang tindig ay matikas, walang bahid ng takot. Sa halip na magalit, tumawa siya ng marahan. Alvarez, ang pagkakamali mo ay ang isipin, ang emosyon ay kahinaan. Ang dahilan kung bakit ako matagumpay ay dahil meron akong pinaglalaban na higit pa sa pera. Kayo, wala kayong iniisip kundi ang sarili ninyong bulsa. Nilapag ni Damon ang isang folder sa lamesa. Lahat ng inyong hostile takeover, nakabase sa mga illegal na transaksyon na naitala ko sa loob ng 6 na buwan, Mr. Vega. Pakitawag ang mga otoridad. Kasabay ng pagpasok ng mga pulis, ang smartphone ni Damon ay biglang tumunog. Isang tawag mula sa ospital. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging mapanganib patungo sa purong takot. Mr. Salvatore, Mrs. po ninyo, nagsisimula na siyang manganak. Kailangan na po kayong pumunta dito kaagad, sabi ng nurse sa kabilang linya. Damon didn't even look back at Alvarez. Sa isang iglap, tinalikuran niya ang kanyang imperyo. Para sa kanya, ang kumpanya ay may babalik pa, pero ang unang paghinga ng kanyang kambal ay isang pagkakataon na hindi na mauulit pa. Pagdating ni Damon sa ospital, ang buong floor puno ng kanyang mga security detail. Pumasok siya sa delivery room ng walang pag-aalinlangan, suot pa rin ang mamahalin niyang suit na puno ng alikabok ng labanan. Damon! Daing ni Cassie, ang mukha ay basang-basa ng pawis, ang kamay mahigpit na nakahawak sa railings ng kama. Nandito na ako, mahal ko, hindi ako aalis. Bulong ni Damon habang hinahawakan ang kamay nito. Ang bawat pagtulak ni Cassie ay isang matinding labanan para sa buhay. Sa silid na iyon ng makapangyarihang bilyonaryo ay naging isang simpleng lalaki na handang ibigay ang lahat. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang buhay, para lang mabawasan ang sakit ng asawa. Kaya mo to, Cassie. Para sa ating mga anak, konti na lang. Pagpapalakas ng loob niya. Pagkalipas ng ilang oras na tila walang katapusan, isang malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan. Congratulations, Mr. Salvatore. Kambal po, isang lalaki at isang babae, wika ng doktor. Nang ilapat ang dalawang sanggol sa bisig ni Cassie, tila tumigil ang mundo ni Damon. Ang mga sanggol ay maliit, mapula at napakaganda. Nang hawakan ni Damon ang maliit na daliri ng kanyang anak, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Si Damon Salvatore, ang lalaking kinatatakutan ng lahat, ay nakaluhod sa tabi ng kama, hinahagkan ng noon ni Cassie at ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak. Sa sandaling yon, alam niya panalo na siya, hindi sa negosyo kundi sa buhay. Ang kanyang imperyo may tagapagmana na at higit sa lahat, ang kanyang pamilya ay buo na. Sila ang pinakamagandang tagumpay ko, bulong ni Damon habang niyayakap ang kanyang asawa at mga anak. Ang laban sa negosyo ay tapos na,
Ngunit ang tunay na kwento ng kanilang pamilya nagsisimula pa lamang. 5 taon ang lumipas. Ang dating malamig at nakakatakot na mansyon ng mga Salvador na puno na ngayon ng tawanan at kaluskos ng maliliit na paa. Sa malawak na garden kung saan dating nagaganap ang mga tensyon, nakita ang 2 batang kambal na sina Damon Jr., DJ, at Cassandra, Cassie 2 na naghahabulan. Si Damon Salvatore, ang dating cold-hearted billionaire ay nakaupo sa isang bench, hawak ang isang libro habang binabantayan ang kanyang mga anak. Wala na ang korbata at ang laging seryosong mukha. Ang kanyang mga mata puno ng kislap ng kaligayahan na tayong ang kanyang pamilya lamang ang nakapagbibigay. Daddy, tingnan mo kami! Sigaw ni DJ habang nagpapakita ng kanyang mga nakuha na bulaklak. Lumapit si Damon at binuhat ang 2 sa kanyang mga bisig. Ang gagaling ng mga anak ko? Mula sa terrace, pinapanood sila ni Cassie, suot ay isang simpleng puting sundress. Ang mukha niya mas maliwanag at mas masaya kaysa nung siya ay waitress pa lamang. Di na kailangan ng marangyang alahas o makapal na makeup para magmukhang reyna. Ang pagmamahal na natatanggap niya mula sa kanyang asawa at mga anak ay sapat na para gawin siyang pinakamagandang babae sa mundo. Lumapit si Damon kay Cassie pagkatapos ibaba ang mga bata sa kanilang yaya. Yumakap siya mula sa likod at dinampi ang kanyang mga labi sa leeg nito. Ang lalim ng iniisip mo, mahal ko. Humarap si Cassie at ngumiti. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Naalala mo pa ba ang unang gabi natin sa mansyon? Akala ko noon ito na ang magiging bilangguan ko. Hinalika ni Damon ang kanyang noo. Yon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil sa halip ikulong kita, ikaw ang nagpalaya sa akin. Tinuruan mo kong magmahal at tinuruan mo kong maging tao. Salamat dahil hindi ka bumitaw, bulong ni Cassie. Hindi ko pwedeng bitawan lahat ng meron ako ngayon, tugon ni Damon. Sa gabing yon, isang simpleng hapunan ang nihanda nila. Walang mga investors, walang mga press, walang mga kaaway. Tanging 4 lang silang bumubuo sa isang pamilya na binuo sa gitna ng unos at trahedya. Pagkatapos iligpit ng mga bata at patulugin ang mga ito, tumayo silang 2 sa balcony, tanawang bituin sa langit. Ang Salvatore Empire ay mas matatag kaysa dati at ang kanilang pag-ibig ay mas malalim pa sa anumang kontrata. Handa ka na ba para sa ating vow renewal bukas? Tanong ni Damon habang hinahawakan ng kamay ni Cassie. Gusto kong makita ka sa harap ng simbahan, nakasuot ng totoong wedding gown, at ipagsisigawan sa buong mundo na ikaw ang tayong babaeng minahal ko at mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Napaluha sa tuwa si Cassie. Sobra-sobra ng binigay mo, Damon. Kulang pa yon para sa lahat ng binigay mo sa akin, sagot ni Damon. Cassandra Reyes Salvador, binago mong buhay ko, at sa bawat araw na magigising ako sa tabi mo, hindi ko kakalimutang magpasalamat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naghalikan sila, isang halik na walang halong kontrata, walang halong pag-aalinlangan, kundi isang halik ng pangakong walang hanggan. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang pagkakamali, ngunit nagtapos sa isang milagro. Ang Carrying the Billionaire's Twins ay hindi lang kwento ng isang bilyonaryo at isang waitress. Ito'y kwento ng pag-ibig na kayang magpaamo ng pusong bato at ng pamilyang handang lumaban para sa kanilang katotohanan. At habang ang mansyon ay natutulog sa katahimikan ng gabi, ang pamilyang Salvatore ay natutulog ng may kapayapaan. Alam na anumang unos ang dumating, mananatili silang matatag, magkasama habang buhay. Nakita natin kung paano ang isang desisyon na ginawa sa gitna ng kaguluhan ay nagbunga ng mas malaking pagsubok sa buhay ni Cassie at Damon. Pero bago tayo maghiwalay, may isang maikling aral tayong mapupulot sa nangyari sa kanila ngayong araw. Hindi natin kontrolado ang tadhana, pero kontrolado natin kung paano tayo lalaban para sa mga taong mahalaga sa atin. Madalas sa buhay, dumarating ang mga pagkakataong pakiramdam natin nakakulong tayo sa isang kontrata o sa isang sitwasyong hindi natin pinili. Pero tandaan nyo, kung ang ating pinaglalaban ay para sa ikabubuti ng ating pamilya at sa ikagaganda ng ating kinabukasan, magiging lakas natin ito para harapin ang bawat bukas. Huwag mawala ng pag-asa dahil kahit sa pinakamadilim na mansyon, may liwanag na laging naghihintay. Ano sa tingin nyo ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo sa kwento natin ngayong araw?
I-comment nyo na yan sa baba dahil babasahin ko ang inyong mga opinion. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako ulit si Miss Sandra hanggang sa susunod na kwentuhan. Ingat kayong palagi at laging piliin na maging matapang. God bless us all.